Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo. Magkomentuhan na po tayo. Komentuhan po natin mga tambay, ito pong artista. At ito po yata ay tatay nung natalo pong Vice Governor sa Batangas na si Lucky Manzano po yata yung mga tambay. Ito po tatay na si Edo Manzano ay meron pong pinag-uusapan po sa social media ang kanya pong post. At alam naman po natin na ito po rin ay ito po ay tumatakbo rin po ito. At ito po ay nagplano rin po tumakbo sa politika ito. Kaya lang po natatalo po yata ito. Tumakbo pong dating senador ito, natalo. Tumakbo po yata ang congressman ito, natalo rin po yata. Tumakbo po yata ang mayor ito, vice mayor, natalo rin po yata. At ngayon pa ay nagsasalita po. Dahil nga po, ang issue po ng korupsyon sa ating bansa ay talagang grabe po katalamak. At ito po ngayon, ang kanya pong ang pinag-uusapan sa social media, ang tatay ni Luis Lucky Manzano na si Edo Manzano. Mga kababayan, ganyan po ang pinost ni Edo Manzano. Yan po ang pinag-uusapan sa social media ngayon. Ayon po sa kanya, dati sa Congress ay malaya magsalita. Ngayon, malaya na magnakaw, bawal magsalita. Yan po ang sinasabi ni Edo Manzano, mga kababayan. Dati sa Congress, malaya magsalita. Ngayon, malaya na magnakaw, bawal na magsalita. Totoo naman po yan, mga kababayan. Yan po ay nakita po natin nung pumasok na po ang binagoong Pilipinas. At ang naglilingkod na po ay yung may issue po na pulburon. Gumagamit daw po ng coke at pulburon ayon na mismo sa sarili niyang kadugo na si Senadora Amy Marcos. Ganyan na po nangyari nang ang presidente po natin ngayon ay may issue ng pulburon. Ano po sinasabi ni Edu, mga bayan? Dati sa Congress, malaya magsalita ang bawat Pilipino. Hindi po ba? Ngayon, malaya na silang magnakaw, bawal na magsalita. Pag nagsalita ka, kakasuhan ka at hahanapan ka ng paraan para ikaw ay mabagansya nila umano at maitwist ang issue at mailayo ang pagnanakaw issue nila. Hindi po ba? Kaya dito naman po kay Edo Manzano, mga kabayan, alam naman po natin na may mga agenda po yan. Dahil lang showbiz po, lalo pagka tumatanda ka na, lumiliit na po ang kita umano. Hindi po ba? Kaya nga po yung dating asawa niya hindi po ba? Pumasok na po sa politika. Naging mayor, naging gobernador ngayon, at naging congressman. At nung huli ay pinag-uusapan po siya nung mga nakarang taon. Hindi ba? Nung nakarang taon ay sikat na sikat po siya. Dahil nga po hindi siya matapobre. Hindi po matapobre ang dating asawa ni Edo Manzano na si Ate B. At hindi po kurap ang pamilya, ang dating asawa ni Edo Manzano ay hindi po kurap. At ang asawa po ni Ate B na si Ralph Recto ay hindi rin po kurap. Mga kabayan, hindi po sila nagnanakaw ng kakaunti umano. Kaya hindi po sila kurap. Dahil hindi sila marunong magnakaw ng kakaunti umano. Hindi po sila kurap. At ngayon po ay nagpapabango po at siyempre po ay gusto pong pag-usapan si Edo Manzano. Isa pong artista at ang kanyang anak na si Lucky, si Luis Manzano, ay nasangkot din po sa issue, mga kaubayan. Hindi po ba nasangkot din sa issue itong si Manzano? Yung mga sinasabi po mga scam. Hindi po ba? Yung mga investment. Hindi po ba? Malaki pong issue yan eh. Kaya lang po na wala na po yata nangyari dyan eh. Yung mga na-scam. Di ba? Wala na po yata nangyari dyan. Dahil ikaw ba naman, meron kang
stepdad na politiko umano at meron ka pang nanay na gobernador, naging mayor at naging congressman, saan ka pa? Hindi po ba? Absuelto. At ngayon, ito pong si Edo Manzano, ito pong pahayag niya, tama po ito. Sumasang-ayon po si Kamanong. Tama po ang pahayag ni Edo Manzano. Sa panahon po ngayon, bawal na magsalita. Lalong-lalo kung kukundinahin mo ang mga magnanakaw sa Kongreso. Hindi po ba? Malilintik ang karyan. Bakit po? May mga kakampihan eh. Di ba? Unang-una, baka kampihan ng ombudsman. Nandyan si Boying umano. At nandyan pa yung kapatid na si John Vic sa DILG. At nandyan pa ang ombudsman. Delikado. Hindi po ba? Hindi po ba nagsasabuatan sila umano? Ganyan po katindi. At sa pagiging politiko naman mga tambay, kung papasukin naman po ni Edo Manzano ang politika, wag naman po. Wag na sana. Mga kabayan, wag na sana. Okay na yon. Tama na siya ay artista, mga kabayan. Dahil nasa dugo na po. Mga kabayan, nasa dugo na po yata nila ang hindi magnanakaw umano. Mga kabayan, okay na yon. Tama yon. Magpahayag ka na magpahayag, Edo Manzano, bilang ikaw ay isang taxpayer at Pilipino, kundinahin mo ng kundinahin ang mga pinaggagawa ng mga magnanakaw na politiko diyan sa Congress, sa Senado, at kundinahin mo rin ang palasyo dahil may accountability, pumipirma ng pondo ng bansa na trilyon-trilyon. Tama yan. Sang-ayon si Kamanong sa mga kundina mo na ipinakikita mo at pinahayag mo bilang malayang Pilipino, may demokrasyang bansa, ipahayag mo ang iyong nakikitang pagnanakaw nila umano. Okay yan. Pero sa pagiging politiko at papasukin mo ang politika at tatakbo ka sa Kongreso, maawa naman kayo sa Pilipino. Hindi po ba? Tama na. Tama na. Napakarami ng artista sa politika. At karamihan dito, hindi naman lahat ay nangungwarta lamang. Dahil nga po, lalong-lalo po pagka hindi ka nasikat sa industriya, ay siyempre bumababa na ang kita umano. Hindi po katulad sa politika, pagka ikaw ay pera lang ang hanap mo, ay napakadali nilang magnakaw kung pera lang ang hanap mo at hindi naman paglilingkod. Kaya napakahirap pong humanap ng politiko na may political will at makapilipino at makamahirap at makabansa katulad ng Duterte. Hindi po ba? Dahil napatunayan po ng mga Pilipino ang paglilingkod nila. Dahil makikita mo ang larawan, makikita mo ang tunay na naglilingkod sa bayan. May larawan, may achievement. Ano po yon? Huwag na tayong lumayo sa Davao City. Manalaming ka lang. Tingnan mo lang ang salamin ng Davao City. Huwag na ang buong Pilipinas. Hindi po ba? Anong klaseng syudad meron sila? Kisa sa syudad ng mga nagmamagaling na politiko ngayon. Unahin na natin ang Ilocos Norte. Gaano karami po ang issue ng korupsyon dyan ngayon at mga proyektong usapin pa dahil hindi pa naiimbestigahan ng malalim na investigasyon. Hindi po ba? At ganun din po ang Cavite. Kamusta po ang Cavite, mga kabayan? At kamusta rin po ang Tacloban sa Leyte ni Tambaloslos at ang Bicol na napakarami pong politikong maiingay dyan ng mga taga Bicol. Nandiyan si Ridon, di ba? Nandiyan si Trillanes, nandiyan si De Lima, hindi ba? Mga taga Bicol yan. Hindi po ba mga kabayan? Ano po ang klase meron sa Bicol na pwede natin salaminin? Hindi po ba? Nandiyan din si Escudero. Hindi po ba? Marami pa yan, mga kabayan. Kaya dito po kay Edo Manzano, mga kabayan, okay tayo sa pinahayag ni Edo. Okay po yung pahayag niya. Nangyayari po ngayon yan sa binagoong Pilipinas umano.
sa bagong Pilipinas. Pero pagiging politiko, okay na po tayo, mga kabayan. Okay na. Tama na. Nandiyan na si Ate B. Hindi po ba? Maraming salamat po, mga kabayan. At yan po si Edo Manzano, isang artista, mga kabayan. At siya po yung nagpapahayag bilang Pilipino. Maraming salamat po sa gusto po natin tambayan, mga kabayan, sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers. Thank you po. Mabuhay po kayo. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo, mga kababayan. Ingat po kayo. At ganun din po, thank you po sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong. Thank you po kina Tatay Nick ng Canada, kay Balance Vision TV, Gay at Shena, at kay Annie Jo, at kay Jake Yahoo si Jake Yahoo ng Maisog, California, USA, Eric Hershio ng Canada, Gina Ray Solididis ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Kingston ng Hong Kong, Beichi Chiyoko, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe, ako si Pilam, Annie Jo, Chidorico Erguisa Jr., si Arpel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi, Norma Garcia, at si Nancy Lumampao. Thank you po, mga kabayan. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. At syempre po yung dasal po natin, mga kabayan, na tayo pong lahat ay maingatan ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President. Ganun din po ang dating Pangulo ay maingatan po tayong lahat sa kapamakan. At syempre po madugtungan pa po sana ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. At makalabas na po siya sa lalong mabilis. Maraming salamat po, mga kabayan, sa mga dasal. God bless po sa inyo. Ingat po. Tiis-tiis lang po tayo. Bye-bye.